Hi, good afternoon. Good afternoon po sa inyo lahat. Baka ito na po ang last vlog ko regarding sa pagmamanok. Ulitin ko po. Chicken talk lang po tayo lahat. Chicken talk lang po tayo. Kasi ang chicken talk walang katapusan yan. Ngayon sa mga sa lahat ng vlog na na-share ko sa inyo, kung meron kayong mga konting katanungan, kung saan makakakuha ng mga bloodline na authentic, whatever, regarding sa pagmamanok, kung ano man ang gusto niyo malaman sa pagmamanok, isa nag-experience ko lang at kakayanan ko lang, sasagutin ko lahat ng tanong nyo. Pero tawag na lang kayo. Alam nyo naman ang binibigay ko naman sa inyo po number ko, at sigurado sinasagot ko naman yan. Siguro alam nyo naman yun. Nakaisa pa, hindi ko naman sinasabi ito lang ang nagagawa namin. Lagi ko sinasabi yung akin, yung amin karanasan ng mga old time cackers, yung old time, old school. Tawag na lang kayo. Bigay ko telepono ko. Ulitin ko, 0920 11 28 24 1. Okay. Marami nagtatanong sino raw ang parents ko. Ang parents ko, si Attorney Florencio Alfonso Sr., CPA lawyer, professor, accountant, diplomat, revenue attaché. Okay? From Lubao, Pampanga. Pero originally, according to my dad, ang mga Alfonso namin from Alfonso, Cavite. Kaya dati nung maliit ako, sinasama ako ng daddy ko dyan sa Alfonso, Cavite. May mga pinupuntahan kaming kamag-anak namin dyan. Pero from Lubao kami. Ang lolo ko, si Alberto Alfonso. Ang lola ko sa father side ko naman si Binancia. Okay. Sige. Ang mother side ko naman from Guagua talaga. Guagua. Ang pangalan ng mother ko, si Josefa Jeff Songko Chongko. Yan. From Guagua talaga. Ngayon, nalalapit namin kamag-anak dyan. Marami kaming kamag-anak dyan. Karamihan dyan sa Guagua, mga kabayo. May mga ari ng kabayo, racing horses. Nung panahon ang chewing ko si Vice Mayor Pending Chongko, siya lang ang nagsasabong dyan sa Guagua. Kokonti. Anyway, alam nyo na kung sino mga parents ko, kung sino mother and father ko. Ang lola ko, sa mother side, saka lolo ko, may dugong Kalma, saka Pangilinan. Okay. Okay na yan. Punta na tayo sa pagmamanok. Tinatanong sa akin, ito sa selection to, sa bagay importante selection. Backbone yan maski na sa pagpipili nyo ng panlaban, selection, kailangan mahigpit kayo sa pag-selection. Backbone ng pagmamanok yan Baka mahina kayo sa selection, maski sa breeding material, sa pagpili niya, walang mangyayari siya. Kailangan alam nyo, sa amin lang ang standard lang namin, ang criteria namin sa pagpili ng mga breeding material. Siyempre, maganda buto, pundasyon ng buto, malalaki, diretso mga breastbone, malalapad ng balikat, ang hipo parang hipong kalapate, yung malapad ang balikat, tas paliit sa likod. Hindi maganda yung malapad ang balikat, pantay pa rin dito, yung malalaki balakang, ayaw namin yung manok na breeding material. Hindi maganda yung malalaki balakang. Kailangan tapered, pag ganun.
tapered siya. Korte mong bangka. Tapos sa ilalim naman ng manok, yung may pitso, tapered din. Ayaw namin yung malalapad pabilog na. Kasi kailangan tapered yung may konting pitso. Kasi pagka bilog ang dibdib, pigil ang palo ng manok na naapektuhan ng nitong hita. Napipigil ng muscle, ng breast muscle. Kaya tignan nyo yung, pansinin nyo ang mga boksingero, walang malalaki dibdib. Pansinin nyo lang. Pansinin nyo, yung magagaling na boksingero, si Senador, si Pacman. Basta lahat ng boksingero, walang malalaki dibdib yung nagbubukol-bukol ang dibdib. Wala. Tapered, kailangan may konting pitso. Pag gano'n ang ilalim ng manok. Korting bangka. Pag gano'n. May konting pitso. Hindi maganda yung pag gano'n. Yung bilog. Okay? Sa korte ng katawan. Yung balansi ng yung buntot. Regarding sa buntot. Hindi ako kasi pagka may oriental, hindi na 45 degrees Medyo nakababa ng konti. 43, 42 degrees. Pero kailangan ng buntot diretso. Alignment ng paa, maluwag ang silong. Yan sa regard, applicable yan sa broadcock at saka sa broadhen. Tignan nyo lakad, iba lakad. Mga inahin, tignan nyo yung lakad, sexy maglakad. Saka mga mayabang maglakad ang mga magagandang manok. Mayabang. Okay? Regarding sa mata ng manok, lagi ko sinasabi sa inyo, ang importante sa mata ng manok, itsura ng mata naman. May malalaki pupil. Huwag kayong kukuha ng maliliit lang ang pupil. Alang kwenta yan. Kailangan malaki pupil. Pagka namili kayo ng mga breeding materials yan, maging tandang o inahin, piliin nyo yung regarding kung pula o dilaw, wala akong alam dyan, hindi ko inaano dyan. Importante sa akin lang, para sa akin para sa akin. Hindi ko sinasabing para sa inyo. Para sa amin lang, sa amin. Malalaki ang pupil ng manok. Kung may mga buto rito, may mga oriental, malalaki buto rito kasi pagka malalaki pupil, ang maganda peripheral vision niya. Maski lumagpas na kalaban, nakikita niya, alam niya. Kaya kailangan malalaki pupil. Kaya pagka nagpo-point ka ng manok, kailangan dilat na dilat ang pupil. Ibig sabihin sharp na. May mga dilawang mata, medyo manilaw-nilaw, may orange, may pulang-pula. Yung ibang mga Pilipino, alam mo, gustong pulang-pula manok Madali naman papulayin yan. Bilad mo lang sa araw, pumupulang kusa yan. Yung pagka may mga asil blood naman, medyo orange o medyo manilaw-nilaw ng konti yung paligid. Kasi, gano'n ang oriental. Mga asil, mga Siamo. Ayan, basta yung mga oriental, medyo dilaw ang mata. Kaya merong isang breeder sa Amerikang hindi masyado na dito sa Pilipinas, pero ang gagaling ng manok. Nakakuha rin yung barkada ko niya, sinera ko yung si Horta. Yung Horta yan, asil rin, oriental din ang mga manok niya, oriental. Si Horta, Jesse Horta. Yan, Horta. Magagaling ang manok yan. Pero kaya lang, medyo manilaw-nilaw lang ang konti. Alam mo naman ang mga Pilipino, pagdating sa manok, gusto, guwapo, maliliit ang ulo, pulang-pula mata, makinis. Ako lang, kami lang. Iba mga oriental, mga asil, nagbibilang ng panalo. Pagka po nagbito ng palo, isa lang. Pagka pumalong ganyan, lights out na. Pag tinamaan ka, talagang fatal. Lights out. Ano lang, sa mata, ayaw namin yung saka yung mga sota-sota mata. Magtatanong sa akin, boss, yung sota-sota mata sa mga sa hatches lumalabas yan, yung mga sota-sota matang ganyan. Sa bloodline na hatches yan, hindi iba mata, kala mo deform yung mga itsura ng mata. Kala mo duling o kala mo bulag, hindi. Normal yun sa kanila. Pero sa hatches lumalabas yung deformed eyes na, yung tawagin nila sota, magkaiba kulay, basta sa hatches yan. Bloodline na hatches yan, lumalabas. Pero yung mga mata naman na, alam mo naman wala kang oriental, blood yung manok na walang oriental, mataas ang pagka-western, pero nanilaw ang mata, nagkasakit yun ng bata, sa ammonia. Maro may kulungan yun, yung sisiu nyo, hindi na i-range. Lumaki sa kulungan, pinalaki sa kulungan,
Tapos, maraming dumi sa ilalim ng kulungan. Ammonia yun. Kaya kailangan ng farm nyo, binubudburan nyo ng apog eh. Dahil sa ammonia, para patayin yung ammonia. Malakas sumira ng manok ang ammonia. Kaya, ano pa ba? Sa mata, sa buto, wala na. Basta alignment ng paa, tignan nyo yung alignment ng paa. Importante alignment ng paa. Namamana yan. Namamana yan. Baluktot ang buntot, ayoko nyan. Squirrel tail, ayoko nyan. Ayaw namin yan. Kayo, kung gusto nyo yan, di, manok nyo naman yan, pera nyo naman yan. Kayo magdidesisyon yan. Sa akin, sineshare ko lang yung tama na tinuro sa akin ng mga old cockers din. Sa pamagagaling na bloodline, yung mga inabot ko na nagpapanalo talaga dati, Heine Matisius, yung Heine Matayus, kung ewan ko kung paano pronounce yun. Heine Matisius, magagaling yan. Mayroon pa yan, mga abang. Diyan nag-umpisa mga abang na manok. Sa laro, dati mga manok, sugod, sa gasa para mga gagamba. Tapos dumating na yung Heine Matayus na yan, yung Heine Matisius na yan, whatever. Ang gagaling, nagbibilang ng panalo yan. Isa pa mga magagaling na bloodline na nahawakan ko, yung kay Willow Legs na si Jimmy East. Magagaling na manok yan, yung bloodline ni Jimmy East. Yung iba kulay ng paa niya, kung tawagin, Willow Legs, yung naghahabol na parang ginto, tanso na light na, basta magagaling yan, yung Jimmy East na. Yung mga talisayan ko naman tinatanong yung nagpapanalo, Joe Good Gray yun. Yung nagbibilang ng panalo yan. Kilala yan dyan sa mga sabungan. Marami naghahabol ng mga talisayan. Joe Good yun. Actually, basically, ang bloodline no, regular grade din. Nagagaling. Pero hindi gwapo. Pero nagbibilang talaga ng panalo. Grabe kumat. Meron din akong talisayan na noon, galing naman kay Westbrook, Lee Westbrook. Mga old, pareho rin naman isa lang na puro regular grade din naman ang pinanggalingan ng mga grades na, pati yung mga kay Harold Brown. Ano ba yung Red Fox Game Farm kay Harold Brown. Tama yun. Anyway, okay, tama na tayo dyan. Nagtatanong sa akin, mga beginners, paano daw mag-umpisa? Di panoorin niyo yung vlog ko. Magpunta kayo sa mga manukan, yung magagaling na magmanok. Tignan niyo kung paano malinis, kung paano mamihis yung tao. Malinis sa katawan, malinis sa farm, magaling magmanok yan. Cleanliness is next to godliness. Dahil pag marumi farm mo, wala mangyayari sa. Kung wala kang tiyaga, takot kang humawak ng tae ng manok, takot ka matuka, takot ka mapalo ng manok, huwag ka na magmanok kasama sa pagmamanok yung tuka sa kapalo ng manok. Paamuin mo, kausapin mo yung manok. Ako, kinakausap ko ang manok pagka may mga bago akong manok galing sa ibang lugar, sa ibang bansa o whatever, tinitignan ko yan. Tataka nga yung mga tao sa akin, yung mga tauhan ko yung mga, bakit 3 araw ako nakaharap doon sa kulungan ng manok sa fly pen, hindi ako maalis doon kasi kilalanin mo sila, kikilalanin mo sila para kilalanin ka rin ng manok, para malaman mo. Kasi iba-iba para sa ano rin yan para makilala mo sila, you talk to them, kausapin niyo yung manok, nakakausap ang manok. Kasi pagka hindi mo mailap yan, sa pagdampot lang ng manok, pagka binigla mo, stress na yan. Kailangan bago mo damputin niya, kakausapin mo muna yan. May kanya-kanyang chicken talk ng mga matatandang magmanganok. Huwag mo dadamputin basta-basta manok. Pagka nagulat yan, nabigla yan, stress na yan. Okay? Ito. Paano raw ginagawa? Ano daw nangyayari pagka hindi natunawan? Ginagawa namin, madali lang yan. Pagka hindi natuwan ng manok, na-stress yan. Or, matagal tumunaw, hindi balansyadong bakterya sa tiyan yan.
Gamitan nyo ng coconut virgin oil para bumalanse. Probiotic. Magaganda yan. Gamitin nyo. Balansin nyo yung bituka. Para sa tao rin yan. Yung iba, nagtataka nga kami. Sinabi ng mga kamag-anak kong doktor, mga anak ko, sabi ko, bakit ba pagka nasisisarya ng babae, inaalis na automatic daw yung yung mga appendix? Natawa yung mga chewing conductor, mga pinsang conductor na matatanda, hindi dapat daw inaalis yan. Kasi ginawa yan, may function yan. Kaya nandiyan yung appendix, may function sa katawan ng tao yan. Tinanong ko yung kaibigan kong isang internist, yung something to do with colon, yung specialty niya. Pagka nagtatai pala ang tao, lumalabas yung bad bacteria. Maganda pala yung nagtatai, nilalabas ang bad bacteria. Ngayon, yung good bacteria, nagtatago pala yan sa appendix. Yan ang purpose daw ng appendix. Kaya, pagka inalis mo raw ang appendix, medyo hindi daw maganda, tumataba ang mga babae, whatever, nakakaano sa colon. Dapat tinataguan daw ang appendix ng tao ng good bacteria. Pagka naglo-loose bowel movement tayo, ganun din sa manok. Kailangan may balanse ang good and bad bacteria. Kailangan lamang ang good bacteria sa bituka ng manok para maganda tumunaw at para hindi ma-stress. Pagka na-stress ang manok, yan, hindi natutunaw, whatever, masyadong malawak yung stress niya. Hindi naman ako doktor, sinasabi ko naman sa inyo. Isa lang ang kalaban ng manok, stress. Ginagawa namin, pagka hindi natunawan, broodcock, hindi natunawan, nangihinayang kayong ikal. Ako, kinakal ko na kasi pagka manok na panlaban na battle cross naman, stag, yung mga baby stag, hindi na natunaw, kinakal ko na. Ibig sabihin, mahina panunaw. Ang ginagawa ko naman, ginagawa namin dyan, nilalabatiba. Alam niyo ba yung labatiba? Yung labatiba, old style school ng mga old medicine niya, yung hindi nilalagyan ng suppository. Ngayon ang mga tao matatanda pagka hindi madumi, nililigyan ng suppository. Kami, dati na nakikita ko yung mami ko, may labatiba kami sa bahay, yung bag na rubber na may lalagyan ng tubig, tapos may hose yun. Pinapasok sa sa butas ng puwet ng tao na may laman na mainit na tubig para linisin ang bituka. Ganon din sa manok. Ako, ang ginagawa ko, yung syringe na malaki, alisin ko yung needle, lalagyan ko ng silicone hose na pang-oxygen sa aquarium ng manok, ng isda. Tapos mahaba yung ganyan, tapos nakadikit doon sa tube na injection. Lalagyan ko ng konting oil, ipapasok ko sa puwet ng manok. Tapos merong warm water na may konting kalamansi yung laman ng injection. Binobomba ko unti-unti yun. Kinabukasan tatae manok niya. Tunaw na yan. Titilaok na manok niya. Old school yan. Labatiba. Hindi na tinuturo ngayon. Bigyan na ng gamot o whatever. Kung ano-ano po. Kami labatiba. Ang ginagawa namin dyan. Titilaok na kinabukasan ng manok niya. Okay. Ito, regarding sa shoutout ko muna mga kaibigan ko sa Mindanao. Lalo na yung mga kamag-anak ko dyan sa Mindanao, sa Valencia, sa Bukidnon. Sila, yung mga lahi ni Kuya Tony Alfonso, dyan sa Bukidnon. Shoutout ko kayo dyan. Ang katukayo ko dyan, si Emmanuel din, Manny. Ito pa isang tanong, bakit daw ako nawala sa mainstream derbies? Tagal na ako nawala sa mainstream derbies. Unang-una, tamad na ako. Hindi ko na kaya puyat. Bawal na sa akin magpuyat. 2 stroke na ako. Alam mo, pagka nagpupuyat ka, lumalapot ang dugo mo. Kaya nung pandati nga
Ang dami na stroke na kakan, ang dami nagkakandamatay. Kasi masaya derbies nun, diretso. Walang finals, walang elimination, wala, diretso. Pag 5 cock, 5 cock, pag 10 cock, 10 cock, diretso yan, walang tigil yan. Talagang dire-diretso. Walang tigil. Inuman, mga giinom, sa sarap ng pulutan, baboy, lahat ng pampabata, tas puyat, lumalapot ang dugo. Kaya bukas, kita mo, nabalita mo lang, na-stroke, na nanigas na lang, isa kong ninong, gano'n nangyari. Marami. Kaya nawala ako talaga dyan, hindi ko na kaya derby. Saka isa pa, umpisa ka nawala dyan, nagkaroon na ng banding. Ayoko niyan, ayoko ng politika. Kasi nagkaroon ng diskriminasyon na sa sabong eh. Yung banding na yan. Division, ayoko niyan. Gusto ko masaya lang tayo lahat. Brotherhood ang sabong. Magkakaibigan tayo, you meet more friends. Saka ano, ang sabong kasi sa amin dati is more on entertainment and prestige. And meron kang word of honor, sport of noble, saka maginoo. Saka cash to cash basis lang. Walang sabitan. Ngayon, pagka meron nagbayad ng cheque sa'yo, guaranteed ng management yun. Ngayon, pag tumalbog yung cheque, abuli mo yung management. Or, pagka binayaran ka ng cheque, papalit mo sa management, sa sabungan. Ako, hindi tumatanggap ng cheque. Nagkaroon kami dati noon ng problema dyan sa cheque yan. Cash to cash basis lang naman talaga original na sabong. Anyway, shout out ko muna ulit yung mga kaklase ko sa sa Holy Trinity, ang alma mater ko, yung mga Holy Trinity Academy. Shout out ko kayo lahat, kayo na ngayon. Yung mga magagaling sa pharmaceutical, si Freddy Topacio. Magagaling sa pharmaceutical. Shout out ko kayo Isa pa, shout out ko rin yung mga kaklase ko sa Araneta Foundation. Victor Neta dyan sa Potrero Malabon. Naglaro ako dyan. Naglaro rin ako. Pero hindi ko tinuloy, tinamad na ako. Kasi nagsawa na ako sa basketball dyan. Matagal ako tumira dyan. Madalas ako magsabong dyan. Sa Del Monte. Saka dyan, around that area. Sa Matadero, nandyan ako. Kasama kami lagi nun, Henry Singson. Masarap na kasama si Henry Singson. Mabuting makisama yun. Why do you call daw? Kailangan mag-call ka. Kung hindi ka, kung emotional kang tao, sentimentalist ka, huwag ka mag-breed. Hindi ka pwede kasi magkakal ka eh. Naintindihan ko itong mga tanong na to eh. Kasi ang mga Pilipino sentimental, alagaan mo nga naman, tagal mo pinagkahirapan, ihimas mo, pagka hindi mo gusto, kakaling ko raw, malupit daw. Hindi, ganun talaga. Hindi ka tatagal sa sabong pagka hindi ka marunong magkal. Isa sa motto ko, call to the bone. Call to the bone. Till it hurts inside you. Yan, totoo yan. You have to call. Hindi pwede hindi ka mag-call. Kasi kung hindi ka nagkakal, matitira na lang sa manuka mo. Puro call na lang yan. Okay? So, sana marami kayong natutunan sa akin. Farewell, farewell vlog ko na to. Tawagan nyo lang ako. Nandito pa rin ako. Medyo marami na akong gagawin. Saka sa totoo lang, lahat ng binablog ko, isang beses ko lang pinanonood dyan. Pagka na-post na, tapos hindi ko na pinanonood dyan. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Bahala na kayo. Sana, kung may maroon kayong natutunan, meron kayong napulot, maganda naging resulta, pulutin nyo. Yung hindi naman applicable sa inyo, yung hindi nyo gusto sa mga naging vlog ko, huwag nyo kunin. Kasi kayo pa rin magdidesisyon eh. Sarili nyo lang ang gagawa ng desisyon, hindi ako. Sineshare ko lang po ulit. Sineshare ko lang tong amin na nadanasan ko. Hindi ko sinasabing gawin nyo. Hindi ko sinasabing gayahin nyo. Baka sakali lang makatulong sa inyo. Yan lang ang akin. Maging masaya tayo. Kasi alam mo naman ang sabong, maski mga
May sabong at wala, may laban at wala, magmamanok pa rin ako. Magbibreed pa rin ako dahil passion ko yan. Passion ko yan. Ngayon, meron na. Meron na. Meron ng sabong. Meron ng karera ng kabayo. Meron ng ano. Sunod lang tayo. Sabi sa inyo, makakaraos tayo. Hindi pwede mawala ang sabong. Mahalin natin ang sabong. Huwag malasakitan tayo sa isa't isa. Huwag tayo makipag-away dahil lang sa manok. Kinakal lang natin yan. Walang kwenta yung away sa nakakahiya. Nakakahiya. Nasa gitna ng ruweda, nagsasabong pa kayo. Mahina ang management. Tagalingan ng management yan. Ako, hindi naman sa ano ha. Ako, gustong-gusto kong pasabong. Alam nyo, hindi naman sa ano. Kaya nawiwili ko. Namimiss ko na nga. Lalo na yung pagkain sa empanada. Sa San Juan. Ang linis-linis na sabungan na yan. Ang linis-linis na sabungan. Doon meron pa rin mga kalokohan. Hindi naman mawawala sa sabungan ng kalokohan. Sa sugalan. Maganda management na sana. Maganda magpasabong. Wala ako nakikita yung gulpihan, awayan sa gitna ng ruweda. Nakakahiya. Nakakahiya. Hindi dapat. Huwag na kayong magsabong kung pikon kayo. Huwag kayong magsabong kung hard loser kayo. Dahil wala nakakasigurado sa sabong. May kili-kili pareho mga manok ng kalaban nyo. Nag-condition din yung kalaban nyo. Naghanda rin yan. Ganun katulad nyo. Huwag nyo isipin lagi kayo mananalo. Lamang lang ako sa panalo. Lamang lang ako sa panalo. Pero natatalo rin ako. Natatalo rin ako. So, sana maging mabuti tayong tao. Huwag tayong makakalimot sa lumikha sa atin, kung sino man ang pangalan ng ano nyo, ang Panginoon nyo. Nagsilang ang buhay sa mundo. At maging masaya tayo. Maging masaya lang tayo. Masarap magsabong. Maging masaya tayo. So, till next time, download nyo na lang o lagay nyo na lang sa hard drive lahat ng vlog ko. Para matutuwa, matago nyo, review nyo. Ngayon, kung meron kayong detalyadong gusto malaman, tawagan nyo na lang ako. Sasagutin ko mga tanong nyo. Yung kaya ko lang sagutin. Yung kaya ko lang sagutin. Iayos nyo, sagot nyo. Wag naman yung marami rin tumatawag na wala sa ayos. Pasensya na kayo. Hindi ko pa rin kayo binabastos. Maski wala sa ayos ang ano nyo, ang tanong nyo sa akin, hindi naman tungkol sa manok, puro manok lang naman pinag-uusapan ko dito sa vlog ko. Wag na yung mga indecent proposal, matanda na ako, hindi ko na kaya yan. Mga indecent proposal, nako, hindi na ako pwede dyan. Saka, ayoko nyan. Manok-manok lang tayo. Okay? Kung ano man, sunduin nyo lang ako, mag-set kayo na appointment sa akin, magpa-farm visit ako sa inyo. Dami ko naka-schedule na farm visit ngayon. Next month, puro farm visit na ako. Sambales muna ako, Bataan, sa mga kamag-anak ko sa Bataan, sa Orani. Marami kang kamag-anak niya, mga Laos, mga Kapati. Yan, mga kamag-anak ko yan. Pupuntahan ko yan. Tapos, ikot na ako, puro ikot ako. So, I'll see you again. Bye.